Nagsampa ng reklamong libel si GMA Films President Attorney Annette Gozon Abrogar laban kay Sara Labati sa Makati Prosecutor's Office. Ito'y matapos ang ilang araw na sunod-sunod na pagtutweet ng aktres. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Reklamong libel ang iniharap ni GMA Films President Attorney Annette Gozon Abrogar laban kay Sara Labati dahil sa umano'y mga mapanirang post nito sa Twitter. Tinukoy ni Abrogar ang mga tweets ni Sara noong January 7 kung saan pinaratangan siya at dating Artist Center Head Arsenio Baltazar ng paggawa umano ng under-the-table transaction sa mga artista ng GMA at pamumuwera sa umano kay Sara na pumirma ng kontrata sa Icon Celebrity Marketing. Sa kanyang complaint affidavit, sinabi ni Abrogar na hindi niya pinuwersa si Sara o sinumang artista ng GMA na pumirma sa Icons. Si Sara nga raw at ang kanyang ina ang humingi ng tulong sa kanya para makakuha ng mas maraming endorsement si Sara, kaya ibinigay niya ang contact details ng Icons na isang kumpanya nagbibigay ng branding at imaging services sa mga GMA artists. Malinaw daw na nais lamang gumanti ni Sara sa kanya at sa GMA dahil ipinapawalang bisa kay Sara ang kanyang co-management contract sa Royal Artists Management ni Annabel Rama dahil labag ito sa kanyang kontrata sa GMA. Itinanggi din ni Baltazar na pinapapirma niya ng co-management agreement si Sara sa Icons at hindi rin niya sinabing nabibigyan ng prioridad ang mga artista sa Icons. Kumonsulta na rin si Baltazar sa kanyang abogado para sa aksyong legal laban kay Sara. Kumikilos na rin ang GMA Network para sa pagsasampa ng hiwalay na reklamo laban kay Sara para naman sa paglabag ng kanyang kontrata nang magbakasyon siya ng walang pahintulot, pagtigil sa pagtupad sa kanyang mga commitment at pag-walkout sa isang taping. Pero sa tweet ni Sara kagabi, sinabi niya na siya raw ang dapat magdemanda sa GMA Artist Center. Hindi pa raw kasi siya umano nababayaran sa 2 pelikula, guestings at out-of-town shows mula pa noong 2010. Sabi pa niya, may pruweba umano siya tungkol sa sinasabi niyang under-the-table deal ng Icon sa GMA. Hamon niya kay Abrogar magsalita tungkol sa kanyang kaugnayan sa Icons. Sabi pa ni Sara, ginagamit din daw umano ni Abrogar ang GMA News para siraan si Sara. Sa isang statement, nanindigan si Abrogar na ang kaisa-isang referral sa Icons na ginawa ay para sa branding assistance para makakuha si Sara ng mas maraming endorsements. Punto pa sa statement ng GMA, parehas na ine-air ng GMA News ang mga tweets ni Sara at mga statement ng GMA, kaya hindi raw maaaring paratangan ni Sara ang sinuman na ginagamit ang news department para sirain ang imahe niya. Sa tweet din ni Sara, sinabi niyang pinangakuan daw siyang bibigyang proteksyon ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon kung sasabihin niya ang lahat ng detalye tungkol sa umano'y under-the-table deals. Pero noong napunta na ang sisi sa kanyang anak na si Abrogar, naiba na raw ang storya. Sa kanyang statement, sinabi ni Attorney Gozon na taliwas sa sinabi ni Sara, hindi raw humingi ng proteksyon si Sara at hindi rin niya ito ginarantiya. Hindi raw niya mapoprotektahan ng sinuman na hindi nagsasabi ng totoo. Nauna nang sinabi ng network na batay sa isinagawang investigasyon, walang patunay na nagkaroon ng under-the-table deals ang Icon sa network. Nabayaran na rin daw si Sara para sa kanyang pelikulang Basement sa GMA Films. Naantala lang daw ang pag-release ng bayad dahil na rin kay Sara dahil hindi niya agad ibinalik ang kanyang pirmadong kontrata. Patuloy pa rin naming sinusubukang makapanayam si Sara pero wala pa rin kaming nakukuhang tugon. Bernadette Reyes, GMA News.